Mas mataas na heat index, posible sa buwan ng Mayo. Yan ang ating pag-uusapan kasama si John Manalo, weather specialist mula sa DOST Pag-asa. Magandang tanghali po sa inyo, John. Magandang tanghali po at sa lahat po ng ating mga televiewers. Okay, ito pong pag-uusapan natin isa sa mga pinakamainit. Mainit talagang topic ito, no? Dahil sa nararanasan nating mataas na temperatura. So, ano po ang inyong datos sa ngayon? Heat index dito sa ating bansa nitong nakaraang linggo, base sa inyong monitoring, at saan pong mga lugar ang may nakapagtala ng pinakamataas na temperatura? Bali, kung i-compare po natin yung early April, mapapansin po natin na yung mga locations sa ating bansa nasa danger category, which is from 42 to 51 degrees Celsius na heat index ay around 10 to 15 locations lang or areas. Pero ngayon po, today ay about 36 stations po or areas yung nasa danger category. And ina-expect pa po natin yan na madadagdagan pa. So yung magnitude din po ng mga heat index na yan ay mag-i-increase din as we approach the first and second week ng ating month of May. And yung highest naman po na ating heat index na ever recorded ay yung sa Ales. Actually, umabot po siya ng 53 degrees Celsius na heat index, which is extreme danger, na malaki na po yung chances na magkaroon ng or ma-experience natin yung wag naman sana ay yung heat stroke. So patuloy po natin tinitignan yung mga locations na maaari po na makaabot din ng extreme danger. Sir John, naputol po kayo kanina. Saan po yung lugar na pinakamataas na heat index? Opo, ito po ay sa Ibas, Zambales, na may heat index po na about 53 degrees Celsius. At ito po ay nasa extreme danger. Ibig po sabihin ay malaki po yung possibility na magkaroon or maka-experience tayo ng heat stroke. So, yan pong 53 yan, ngayong araw po yan? Kahapon po ito. And also sa Metro Manila naman po ay kung babanggitin din natin, actually, yung April 27 po ay isa sa mga pinakamataas na heat index record natin dito sa Metro Manila at nagre-reflect po ito doon sa tinatawag po natin na maximum temperature. Na-break niya po yung all-time record natin sa Metro Manila. Ibig pong sabihin, very significant po yung warming na na-experience natin nung April 27, nung Saturday po. Okay, and sinasabi niyo po na, I always hear from Pag-asa na mas tataas pa itong temperaturang ito in the coming weeks, no? At sa mid-May yata ito bababa, parang ganon. So, ano po ang magiging rekomendasyon ng Pag-asa pag umabot na tayo sa extreme danger in many parts of the country? Opo, mahalaga po na alam natin yung mga symptoms kapag nakaka-experience na tayo ng mga ganitong bagay. Halimbawa po ay sobrang pagpapawis. Andyan din po yung heat exhaustion, yung pagkapagod, yung talagang nanlalagkit na tayo, nahihilo, na didilim yung paningin hanggang sa eventually magsuka tayo. Pag nagsuka na po tayo, medyo alarming na po yan. Kailangan na po natin ng immediate actions. Bukod po doon ay yung mga mahihimatay, yung nababalita po sa mga TV sa ating mga schools na yung mga students ay nahihimatay. So mahalaga po na alam natin itong mga symptoms na ito para alam din po natin yung mga maging aware din tayo sa mga category ng heat index. All right. Can you give us again a rundown itong mga dangerous heat index? Ano po yung mga temperatura na kung kailan mo siya masasabing dangerous or extreme danger? Yung mga categories po. Kapag danger po, ito po yung mga heat index na nasa around 42 to 51 degrees Celsius. At kapag extreme danger naman po, ito po yung 52 degrees Celsius and beyond. So, yun po yung difference niya. And siguro okay din po kung bagitin natin bakit natin in-expect natin na pag-increase sa May ay based po dun sa climatological or yung sa mga past years na observations natin na usually during May po talaga may mga pinakamatataas na temperature and heat index na observed.
Gusto ko pong malaman, ito pong nararamdaman natin ngayon, is this unprecedented? Ngayon lang ba to? Or in the past years, hindi lang natin napansin? Last year, for example, did we experience this kind of heat index? Po. Bali, nagkaroon po tayo ng analysis at kinompare po natin yung 2024 versus 2020, 2021 hanggang 2023. And sa Metro Manila po, na-observe natin na yung 2024 po talaga yung isa sa pinakamainit. At kung i-compare po natin yung mga El Nino years, kasi isa po sa mga nagtitrigger nitong matataas na heat index ngayon ay yung El Nino natin na strong. Although weakening na po siya ngayon, pero nagpe-persist pa rin po yung effect niya. So, ibig sabihin po ng El Nino, kahit El Nino siya ay, that doesn't mean na hindi na uulan, but going back, yung taon na mga El Nino years, kinompare natin 2016 na El Nino year, 2010, tinignan natin yung difference nila at nagva-vary po yung effect. So, ang maaari po natin gawing statement ay iba-iba yung effect ng El Nino at isa ito heat index and temperature this year. Alright, I wanted sana, sir, medyo naputol po kayo doon eh. Yung pa naman yung conclusion yun eh. Naputol po kayo, sir. Kaya pakiulit na lang po yung comparison na sinasabi nyo. Gumawa po tayo ng comparison between several years or past 4 years from 2020 to 2024. Nakita po natin na sa iba't ibang locations, emphasized po yung 2024 specifically sa Metro Manila. Ibig po sabihin, may enhanced warming po dito sa Metro Manila as compared dun sa ibang stations. Also, ang ginawa po natin, kasi kung common ba or hindi, or nangyari na po ba itong ganitong warming, yes po, tinignan natin po ngayon yung years na halimbawa 1997, and nakita natin na may iba-ibang effect po itong El Nino, pero masasabi natin in general na itong El Nino years, itong 2024 ay malaki po yung naging response nitong El Enso sa ating enhanced temperature for 2024 ngayong taon po. So, kumbaga, parang yung nararamdaman ko ngayon talaga dito sa Metro Manila, for example, I've never felt this kind of parang heat compared to the past years. Alright, mula po sa inyong monitoring, posible po ba ang mga isolated rain showers o mga pag-ulan pa sa ating bansa? Opo, kung babanggitin ko po yung main na nakakaapekto sa ating bansa ngayon, meron pong ITZZ na nakakaapekto sa ating Mindanao, Southern Mindanao. Yung ITZZ po, ito po ay lugar sa mundo na kung saan nagmi-meet yung hangin from North Pole and South Pole. Kapag nag-meet po yan, magkakaroon po tayo ng updraft. At yung updraft na yan ay maaari pong magdala ng mga or mag-develop into clouds, convective clouds, at magpaulan. Ibig pong sabihin, yung southern part ng Mindanao na naapektuhan ng ITZZ ay maaari pong magkaroon ng mga pag-ulan, specifically doon sa mga lugar na. And also, yung easterlies po, dalawa po yung pwedeng maging effect ng easterlies. By the way, yung easterlies naman po ay hangin na galing sa east, at ito po ay due to Earth's rotation. Kaya palaging may constant na hangin po na galing sa east. And ang nadadala po niya ay maaaring dalawa. Mainit na hangin or mga pag-ulan po. And yun po yung iba pang na maaaring makaapekto. Also, kahit El Nino po tayo, kung posible pa rin po yung mga thunderstorm, no? Yes po, El Nino doesn't mean na totally wala na pang pag-ulan. Meron po tayong tinatawag na localized thunderstorms. Ito po yung mga pag-ulan na kung saan, halimbawa, sa specific na barangay, umuulan for like about like several minutes, pero sa katabing niya ay hindi umuulan. So, yun po yung explanation nung somewhat na posible pa rin po yung mga thunderstorm sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Okay, thank you, sir. So, ngayon pong Mayo, kailangan maghanda ng ating mga kababayan sa mas mainit pang panahon because there's this possibility na magkaroon ng extreme danger in many other parts of the country. Sa buwan naman po ng Hunyo, ano naman po ang inaasahan nating lagay ng panahon?
Sa June po ay na-expect na natin na magkakaroon tayo ng transition kasi yung El Nino po natin ngayon ay weakening na. Ibig pong sabihin ay in the next months ay maaari na po tayo mag-transition from El Nino to neutral and then eventually to La Nina. At ine-expect po natin na yung onset po ng rainy season natin ay maaari pong magkaroon ng like somewhat delay. Usually po ito ay nagsisimula from second half ng May or first half ng June. Pero maaari po na magkaroon tayo ng 50% chance na after like June pa siya mag-start. So may mga criteria po tayo na ginagamit para masabi natin na onset na yung rainy seasons. Okay, sabay-sabay po tayong magdasal para mag-onset na ang rainy season sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po sa inyong oras, John Manalo, weather specialist ng DOST Pag-asa.